So ayun nga sa mga akatsa, today's another day. So it's been a while mga akatsa. So ngayon is month of October na, napakabilis ng panahon, ang oras sa mga akatsa. Kung mapansin naman ninyo, wala ako ngayon sa bahay or sa studio or main ko na kwarto. No? Actually ngayon ay nandito ako ngayon sa Subic Bay ng mga akatsa. Yan, kitang-kita naman ninyo. Nandito ako sa isang hotel. Kasama ko yung mga kaklase ko. Actually, tatlo kami. Then yung the rest ko ng kaklase ay nasa iba't ibang rooms ng mga katsa. Kasama yung mga faculty or guide sa amin ng mga katsa. So yun nga, wala akong upload ng vlogs ng mga almost 1 month, no? Pero may na-upload noon akong video na which is yung Tugtog ni Cha. So actually may gusto na talaga akong i-upload pero medyo inatamad pa at wala pa sa mood. May isa akong dahilan kung bakit wala akong upload ng mga katsa. Kumbaga ay shinare ko laan din sa inyo ng mga katsa. Kaya talaga ako walang upload ng month of September. Meron talagang nangyari sa side namin ng mga katsa. Family sa Dim, shoutout sa mga sa Dim kung saan man kayong lugar. Talagang di ko rin talaga ini-expect na mangyayari talaga. Baga biglaan lang din ito. Kasi nung September 5 may nangyari kasi. So nung ginising na kasi kami ng lola ko, which is yung lolo ko, wala nang malay sa CR. Dumating yung part na nung nakita ko si lolo na yung nakahiga na siya doon sa CR. Sabi ko, gising lo. Pero talaga yung katawan niya, latay na latay. Or kumbaga, ibig sabihin na latay, walang malay. Talagang lambot ng buong katawan niya. Nakakahinga pa siya ng kahit konti. And yung mata niya, yan, parang ano lang, medyo konti na lang ba yung nakikita niya. Pero nakamulat siya. Kaya kami nagpanik, lola ko, ako, yung kapatid ko na si Shakira, then yung pinsan kong ate si Atina, and yung best friend nung ate ko. Yun, baba kami hanggang sa inagising na si Lolo. Inutusan na lang ako ng ate ko and yung lola ko na asaman si Lolo para dalhin sa hospital. Nagpasuyo ako sa mga kapitbahay na kahit sa center muna. Pagdating doon sa center, ayun, sasakay na lang kami ng ambulansya. So, nung nandun na kami sa ambulansya, yung sa sasakyan, inagising ko si Lolo. Talagang siya, walang malay. Pero nakakahinga pa siya naman. Iyak ako nung iyak talaga nung mga katsyon. Then, susuka pa talaga ng mga katsyon. Nung nandun na kami sa hospital, oxygen, tapos yun, nakahiga dun sa isang, kama yung mas iniisip ko rin si Lola din na syempre ay asawa talaga yung lola ko is overthink well organ sa mga ganun. Dumating na yung pinsan kong ate, kailangan na ipa-CT scan si Lolo para makita kung ano ba nangyayari. Sinabi ko kasi na nawalan ng malay si Lolo at umaksak siya doon sa CR. So nung sinabi sa amin nung nurse at kumbaga siya, na-stroke siya, umakit siya. Nung kailangan daw ipa-CT scan, so pumayag naman yung pinsan kong ate para makita namin. Na-fast forward, so pina-CT scan na. And nung nakita na yung result ng CT scan nung doktor na yung utak ng lolo ko is patuloy yung bleed, tsaka may isang ugat na pumutok. So nakita yun sa may x-ray, yung silag siya, umakit siya. Kasi yun daw magiging cause ng kakamatay ng lolo ko, sabi nung doktor. Then sabi at kailangan ipatubo. Doon talaga ako natakot. At sabi ko ay huwag niyo na ako tubuhin, ganito ganyan. Sinabi ko doon sa pinsan kong ate, then kami nung kapatid ko. So kinakabahan din talaga ako kasi ang dami nagsasabi na huwag nang patubuhin or what. Sinabi ko rin doon sa mga tita ko and sa dad ko na huwag nang patubuhin, ganito ganyan. Kinabantayan ko si Lolo. Walang kain, walang ligo. So nag-pray ako sa Lord na babigyan pa ng lakas sa pangangatuan si Lolo. So kaya Sabado, September 6, actually okay pa naman si Lolo, nakakahinga. Pero mula nung September 5 hanggang mga September 6, di namin siya makausap, di namin nakikita na namumulat yung kanyang mata. Gumagalaw yung katawan niya dahil sa gusto niyang ikapit or gusto niyang tanggalin yung oxygen at yung nararamdaman niya siya sa ulo niya na maakit siya. Yung parang kasi yung sakit na umano sa utak ng lolo ko. So noon nga, nung umuwi ako sa bahay para kunin ko yung gamit kasi standby kami na kailangan dalhin sa Lucena or sa kabila para ma-operahan si Lolo. Pero tinatanong ko sa nurse kung kailangan naman dalhin, ganito ganyan. So actually, lola ko nandun sa Marikina, kumbaga saglit siya kasi
sinama na nung pinsan kong ate para doon muna mag-stay kahit konti. Pero pinauwi din namin si Lola para kumbaga humingi ng presensya si Lolo para kay Lola para lakas ang loob ba. Hapon, mga Sabado, iyakan talaga kami ng mga katsanggal nung napakinggan ni Lolo. Ano ba, wala na bang pag-asa si Lolo mo? Na ako, iyak din si Daddy, si Lola, lahat kami. Sabi ko, Lord, wag muna, parang ganun. So yun nga, parang nagbago na yung isip kasi nung dad ko and yung tita ko. Kailangan nang patubuhin si Lolo para makahinga ng maayos. Pero sabi ng tatay ko na kung ano ang maging result, doon tayo, magpakatatag tayo. So yun nga, 7 p.m. Patabuhin na si Lolo. Talagang kinabahan ako. So pinag-pray namin yung tugon. At naging successful naman yung pagpatubo. Pantay kami, patugtog kami ng worship song. Kahit mapuyat. Kumbaga salitan kasi kami nung kapatid ko. Andun din yung katiba nung kapatid ko. Yan yung lola ko, tita ko, tapos yung bunso kong kapatid. So pauwi pa lang sila noon. Then mga madaling araw na, nakatulog na ako at yung kapatid ko naman na nagbantay. So pagising ko ng mga around 4 a.m. mga Sunday na, September 7. So andun na yung kapatid ko, yung bunso. Tapos doon din nag-stay din yung katipan nung bunso kong kapatid para yun alalay ang kung ano man yung kailangan dalhin, ganito, ganyan. Then nung nakikita namin yung kalagayan ni Lolo, sabi ko, bakit kaya ganun? Biglang lumalala. Kasi yung heart rate niya parang minsan iba yung rates, ganito, ganyan. Talagang panic talaga ako ng todos. Sabi, Dok, nagaganto si Lolo, ganito, ganyan. Then nung lalo lumalala na, so around 5 a.m. nagising na namin si Lola at si Tita para kasi talagang hindi na maganda yung kalagayan ni Lolo. So sabi sa amin ng doktor na kailangan namin i-CPR na si Lolo para mula September 5 hanggang madaling araw ng September 7, lumalaban si Lolo. Gusto niya makabangon, gusto niya kami makita. So, nung siya lumalaban talaga, down ako. Napapray ko, Lord, wag muna. Gusto ko pang nakikita si Lolo at gusto ko pang makasama siya sa graduate na ako as a 4th year college. Alas 6, parang nararamdaman ko na parang bibigay si Lolo. Sabi sa amin ng doktor, nakalima na. Pero, ang last na, talagang sabi sa amin ng doktor na sorry lang, ginawa na namin lahat pero sinabi na sa amin yung oras September 7, 6:36 a.m. na si Lolo wala na. Yun, parang nadaon ako sa sarili ko. Lungkot ako sa sarili ko nung nawala yung Lolo ko. Iyak ako talaga ng todo noon dahil sa masakit sa akin yung pagkawala ng lolo ko. Naging utang na loob ko doon sa lolo ko. Wala nung pagkabata siya nag-aintindi sa amin. Kinupkup kami kahit na sa ibang lugar yung tatay ko. Kumbaga sa side ako ng tatay ko, kaya nandun ako sa lolo at lola ko. Sabi ko na rin sa mga relatives ng lolo ko, yung sa side niya, nawala na si lolo. Talagang lahat iyak ko na lang. Nakapit ko yung kami ni lolo. Kasama yung susi nun siya. And nung bandang tingin si Lola, walang kaalam-alam si Lola, pati yung tita ko. So, nangyari. So, iniwalay muna namin si Lola, si tita, para malaman nila kung ano na yung kalagayan ni Lolo. Nauna kasi na magsabi yung pangalawang kapatid na yun kay tita na wala si Lolo. So, na-down tita ko nung nalaman yung result. Nung nag-exchange na kami, pinapatahan ko si tita, napigilan ko na iyak. So talagang hirap, hindi niya tanggap. Tapos nung pagtingin ko na wala na doon si Lola, pati kapatid ko. Yun, nandun na pala, dali-dali din ako nakapunta doon sa room namin. Hanggang sa nakita ko na si Lola down na down. Doon muna siya sa may pintuan, iyak siya ng iyak. Sabi na siguro ng kapatid ko na yun si Lola na nakita na Lola si Lolo. Iyak na lang talaga. Ang dami niyang sinasabi na inasabi ni Lola kay Lolo na ba't nauna ka, tapos sabi mo ay hintayin paglasaod ng mga po natin, gusto pa nilang sumimba. Naiyak ako doon, si tita din yun, down na down. Tapos alam na rin ng lockdown ko na wala na si Lolo. Nakakalungkot na din talaga ng mga kasyano yung pagkawala ni Lolo. Ano siya, talagang yung best lolo ko, mga best friend, tatay na rin. So lahat. Pag uwi ko, napakinggan ko yung mga inakanta ni Lolo.
Wala will see you through, I face tomorrow, first of me. Lahat ng mga favorite song ni Lolo, napakinggan ko. Iyak ako ng iyak. Nayakap ko yung una niya. Una na gamit niya nung sa ospital. Hanggang sa buong isang linggo nun, down na ako pagkawalan ni Lolo. And napaka-move on. Minsan nakikimasaya, malungkot. Ang dami mga kilala, lalo na yung mga kasama ni Lolo na driver and yung mga best friend, mga lahat, mga nakakilala kay Lolo. Talagang nabigla na sa pagkawala ng lolo ko. Yan ang tuwing gabi, nagagawain kami kasama ng mga churchmate ko, ganyan. Okay naman lahat, yung flow. Hanggang sa yun, nung mga September 13 or 12, yun, doon na na ba ako ngayon? Actually, medyo okay naman na ako ngayon. Na-try ko mag-move on pero iniisip ko pa rin kasi si Lolo. Paano ba ako walang kasamang Lolo, ganito, ganyan. So, pero ako na lang, napapray ko sa Lord na nabigyan niyo ko ng lakas sa loob para pagtagumpayan ko lang ito. Lord, kung nasan ka man, Lord, salamat sa lahat. Kami nang bahala kay Lola. Yung pangako ko kay Lola na mag-graduate ako, sikapin ko na makagraduate ako. And ngayon is 4th year college na ako. Ilang kibot na lang talagang yun, makagraduate na. Pangako ko yan kay Lolo. And yung jeep, I don't know kung anong mangyayari, kung abenta or hindi. So kung anong maging desisyon, doon ako. Siyempre, daming memories din ng jeep na yun. So doon kami kumukuha ng mga financial araw-araw sa pagbiyahe ng Lolo ko. Pero yun, maraming salamat Lolo sa lahat. So yun lang mga kutsya. And I hope na napanood niyo itong video na ito kahit talaga nakakalungkot pero kailangan maging matatag. Sabi nga sa Bible, kung nanghihina ka man, magpakalakas ka, be strong. So yun lang mga katsya. Takit lang tayo sa mga susunod na vlogs ko. Maraming salamat sa mga nanood. Hope na mag-iingat kayo lalo na yung mga mahal niyo sa bahay, nararamdaman or what, something else, no? Check nyo sila ng mga katsya. So yun lang mga katsya, ingat kayo pala. Keep safe and God bless us sa inyo lahat. Miss you, Lo. Miss ka na namin, Lo. Nasaan ka man. Ikaw pa rin yung lolo ko. So yun lang mga katsya. Ingat pa. Keep safe and God bless.